Bravo. Alright, ano sagot? The following are the duties of custodial force in prison except. Alin yung hindi trabaho ng custodial force in prison? Mga idol, wag na tayong mag-break. Dire-diretso na tayo para matapos tayo. Yan, the following are duties of custodial force in prison. Alin yung hindi trabaho except? Alin yung hindi? Delta. Okay, trabaho ba ng custodial force ang mag-escort? Escort. Oo naman. Inspect. Inspect. Conduct disciplinary hearing. Yes, sir. Trabaho ba nila mag-inspect ng mga security devices? Censor offenders item. Yes. Conduct disciplinary hearing. No. Ang may trabaho niya, sasabi ko lang, disciplinary Board. disciplinary board. Right. Sige. Those who have been once in probation under the probation law, once. O, di ba? Sabihin mo sa sarili mo, ang pagtitake ko ng board exam parang pag-apply lang ng probation, di ba? Bravo, bravo. Artist Diba? qualified to apply Yes, for idol. Ang pagtitake mo ng board exam, idol, di ba? Dapat parang pag-apply lang ng probation. Just once. Oy. Kanta na, idol. Kanta yun, nasa. Yes. Just But I guess my best wasn't good enough. Ha? Yun, just once. Okay, mag-take kayo ng board exam, just once lang ha. Hindi many times ha, patay tayo dyan. Minsan lang, minsan lang. O, pag nag-avail ka ng probation, pwede ka pa bang mag-apply ulit? Hindi na. Diba? Hindi na. You are now disqualified to apply for probation. Minsan lang pwede yan, idol. Minsan lang yan. Once in a lifetime experience. Kaya pag nakagawa ka ng krimen, mag-isip-isip ka muna kung ano ba, magpo-probation ba ako or wag na muna, baka gumawa pa ulit ako ng krimen, sabay ka rin. No? Okay. Parang yung memes lang, no? Magbabago sana ako pero hindi pa ngayon. Bukas makalawa, ganon. So isipin mo kung mag-a-avail ka na ba ng probation, i-activate mo na ba yung ano mo, lifeline mo na once in a lifetime experience, di ba? Minsan lang yan sa buhay mo. Kaya isipin mong maigi, idol. Bossing, isipin mong maigi, ha? Anong pagkakaiba ng parole sa probation pagdating sa granting? Ay pagdating sa frequency. Ang probation just once. Yes. Ang parole many times. Many times as long as you are qualified. Tandaan, many times 'yan. Yes, unlimited, correct. Basta qualified ka, boss, pwede kang mag-parole. Yun pa pala ang additional na pagkakaiba nila, ha? Okay, so pag nag-avail ka na ng probation, hindi ka na pwedeng mag-probation muli. Kasi ang probation can only be availed once. once on the appeal probation. Yun. 33. correction. This pillar of the CJS has been regarded as the weakest pillar due to its failure to eliminate recidivism and habitual offenders. Correction. Correction. Okay, correction pillar. Correction tayo, ha? Okay, ano ang law enforcement? Ito yung prime mover, di ba? Prime mover. Prone to corruption. Yan, para pantay-pantay, gamitan din natin ng negative. Prone to corruption, the first prime mover. Prosecution, ito naman yung evaluator. Ang court, ito yung center pillar. The core of the CJS, the adjudicator. Nag-adjudicate. Kailan papasok sa picture si correction? Kapag may conviction na, di ba? So, ililipat siya dyan. Okay, yan. Ito yung prime mover, di ba? Na prone to corruption. Yan. Ito yung mga 5 pillars natin. Tandaan nyo, basic naman yan. Idol, di ba? Strongest pillar. What do you mean? In what purposes? Nakadepende kasi yan eh. Kasi for me, para sa akin, ang weakest pillar din ay isa pa.
community. Weakest pillar din yan. Also, pwede rin maging strongest pillar ang community. Pwede siyang maging strongest and pwede siyang maging weakest pillar, di ba? Okay, ang community pag maayos, strongest pillar yan. Pero ang community natin, kapag hindi disiplinado ang mga tao, pangit ang kultura natin, pangit ang pamamahala, pangit ng batas natin, di ba? Pangit ng community natin di ba? So that is weakest. So pag nag-start kasi dyan sa community, di ba, dyan ka magpo-form ng criminal behavior, di ba? Sa pagkasilang mo pala, family, peers, school, yan, yung mga nakakasalumuhan mo, di ba? Mga kaibigan, o yun, peers, family, school, and church. Yan yung mga malaking factor sa isang tao sa personality development So, possible, kung maganda yung pag-raise sa isang community, magiging strongest pillar ang community. Yan ay kumaayos ang community natin, just like Japan, di ba? Strongest pillar nila yung kanilang community. Di ba? Yun. Pero sa Pilipinas, ang yung strongest pillar nila, magiging weakest pillar din yan kasi kung failure ang community, kung ang community natin ay pangit, di ba? Ang community natin, maraming pasaway, walang sumusunod sa batas, maraming addict, di ba? Maraming mga out of school youth, mga batang walang patutunguhan, di ba? So magiging weakest pillar din yun, di ba? So nakadepende yan kung paano gagamitin. So kung tatanungin mo ako, ang strongest pillar, for me, the community. Kasi doon na-form ang behavior ng isang tao. Base pillar din yan. Ilang beses na ako natanong ng ganyan. Sa nagturo ako sa training center ng BJMP kasi naging instructor din ako dyan for 3 months. Meron ako nagtanong sa akin, ang kurso niya, philosophy graduate, tinanong niya ako, "Sir, do you believe that correction is the weakest pillar?" Ganun pa siya, may accent pa siya. Sabi ko, "What type of answer would you want me to address your question? Do you want answer parang beauty pageant or pang lecturer?" Siya pa, pang beauty pageant, di ba? Pero yun, alam nyo yan, okay, konting lang. Yung weakest pillar na yan, ang term na yan, ginamit lang naman yan nung unang panahon nung mga nagtuturo ng crime noong araw. Di ba? Pero with all due respect sa ating mga nasa kulungan, para sa akin, kung ako sasagot, hindi for purposes of for beauty pageant purposes lang. Kung beauty pageant lang ang purpose niyan. Para sa akin, ang weakest pillar ay community. Bakit? Kasi pagka failure ang community, di ba? Diyan tayo magkakaroon ng mga maraming kriminal. Di ba? Pero pag maayos ang community, hindi siya weak, magiging strong pillar siya kasi nakadepende yan sa society and culture. Sang-ayon ba kayo sa akin? Di ba, tingnan nyo, napakaikling panahon lang na nag-stay siya sa kulungan, mga idol. Ilan naman lang 3 taon, di ba? Tapos hindi siya nagbago, sisisihin mo yung kulungan, di ba? Totoo, hindi naman siya makukulong kung hindi maayos ang family niya, di ba? Saka imagine, change is a choice. Di ba? Change is a choice. 3 taon ka lang nakulong, paano kapag ayaw mong magbago? Di ba? Kasalanan na yun ng correction. Kawawa naman yung mga jailer natin. Kawawa naman sila sisisihin kasi, kasalanan nyo kasi hindi siya nagbago. Mali. 3 taon lang siya sa kulungan, 30, 40 years siya sa community. Mas malaking factor yung community. Dito ako, disagree talaga ako dito pero for purposes of board exam, sige na lang, sige. Ano kasi yan nung araw, opinion lang yan, mga idol. Opinion lang yan ng mga lecturer noong unang panahon ng criminology sa Pilipinas. Yung opinion nila, naging curriculum. Ganun sila kalupit, di ba? Kung tayo naman yung nauna, di tayo naman yung mga nagbibigay sana ng opinion na magiging curriculum na yun. Okay. The attempt to prevent future crimes through fear of punishment. Okay, ano yan? Retribution, deterrence, incapacitation, rehabilitation. That is deterrence, mga idol. Fear of punishment. Fear of punishment, deterrence. Batak na kayo. Kahapon pa natin yan dinidiscuss. Number 35, the idea that re-entry of the offender should be in the mainstream of the society. Yan. Re-entry should be in the mainstream of the society rather than a usual abrupt re-entry at the end of prison sentence. Ano sagot niyo dyan?
Okay. Ano? The idea that re-entry of the offender should be in the mainstream of the society. Ano yan? A? Okay. Re-entry kasi tinutukoy yung pagbabalik niya. Kesa daw abrupt re-entry at the end of prison sentence. So dapat, ang ano ito, idol, is yung pagbabalik niya. Yung ano dito is yung resumption. Resumption niya, yung going back niya dun sa society. So ito hindi rehabilitation to, idol. Ito ay reintegration. Yung pagbabalik niya, reintegration. Kaya nga, di ba, inire-ready natin siya para pagbalik niya, isa na siyang mabuting tao. Resumption niya sa community. Okay, di ba? So, kasi pag hindi siya na-reintegrate, magiging criminal ulit. Yan. So, that is the focus of reintegration. Yung pagbabalik niya sa community. That's it, di ba? Okay, dapat mabuting tao na siya. Pagbalik niya sa community. Reintegration ang tawag doon. Reintegrate, ibabalik, di ba? Resumption. That's it. Naulit lang to mga idol. Pasensya na, naulit. Ang sagot dito, letter A, stall. Okay, stall. Next. 37. One of the primitive systems of dealing with criminal is putting him to public shame or humiliation. This is a concept what? Yan na, basic, pamigay na. Hindi public execution, hindi punishment, public trial, kundi social degradation. Social degradation. Alright. Sige, next. It's either a resource person, eto na-discuss ko din ito kahapon, who may be an enemy combatant or high-ranking official in danger of capture in possession of critical intelligence or data. Yo. Bravo. Ha? Bravo. Bravo. Charlie, sir. Na-discuss ko yung kahapon. Bossing! Boss! Charlie. Bossing, ito ay high-ranking official na in possession of critical information or data. So natatakot ka na baka mahuli ka, papatayin ka. So ikaw ay hindi high risk. Hindi ka rin high profile. Ikaw ay high value target. Target ka eh. Pagka nahuli ka, papatayin ka ng mga taong nangangailangan sa'yo. Kasi meron kang mga information na nalalaman na pwede mong ibunyag. Oo, kasama ni Mama. Nandito ba si Sir Bors ba? Pa-shout out. Yes, sir. Nandiyan, sir. Nanonood. Nanonood ngayon ni Sir Bors ba? Nasaan? Wait lang. Saan? Ayun o. Sorry. Nanonood. Shout out, sir! Shout out, sir. Bossy. Boosty. Ayan, overboard ba? Mga boss. Sino naman yung mga security threat group? Sino naman yung mga yan? Tandaan ha, pag sinabi nating high value target, ito yung pwede siyang mataas na opisyal, pwedeng enemy combatant, okay, military, ganyan, or high ranking official, na meron siyang in possession siya ng mga critical data or classified information. Na pag nahuli siya, pwede siyang patayin ng mga kalaban. So, kaya siya high value target, protected din siya, di ba? Pinoprotektahan din yan. Ang high risk inmate, ito yung mga highly dangerous. Possible dahil sa kinabibilangan nila, di ba? Pwedeng member siya ng rebel group or terrorist group, kaya siya high risk. Pag high profile, ito yung mga public figure or prominent figure. Na yung kaso nila, it drawn public interest. Yan, public interest. Okay? Makinig kayo kay Quadro Lodi Cakes yan. Yun, sumilip lang. Ako, sir, baka makukulit sila eh. Ano sila sir eh. Nakuha ko na yung kilitin nila eh. Mga to eh. Mga ayop na to eh. Mga bossing. Upal ba kayo mga boss? Ano nga ulit yung natin? Ano yung kasabihan? Ano yung natin? Ayos ba tayo ba mga boss? Ano sagot nyo? Alright, absorb. Alright, absorb. Alright. Alright, Sige. Huwag ka muna maglasing, sir. Magkikita pa tayo sa sa face-to-face review. I-reserve mo yan. Okay? Sino mga security threat group?
Security threat group. Mabigyan ng example ng security threat group, mga idol. Yung mga member ng gangs or syndicates yan. Gangs, group, yan. Okay, mga gang, di ba? Gang. mga bahala na, mga yan, Sputnik. Security threat group ang tawag dyan. Mga member ng gangs or organization sa loob ng kulungan. Security threat group naman ang tawag dyan. Bakit security threat? Kasi possible na sila ang pagmulan ng mga gulo sa loob ng kulungan. Yan. Okay? Sige gang. Geng, Bastoyo. Lasing to si Sir Borsbal. Ayari na naman. Okay, sige. Lagi na lang nalalasing ata to si Sir eh. Araw-araw eh. Okay yun. Provincial jail. Were first established in blank under the American regime, present to supervises and control the said jails. Ano? Bravo. Ano?
Lagi na lang nalalasing ata to si Sir eh. Araw-araw eh. Okay yun. Provincial jail were first established in blank under the American regime present to supervises and control the said jails. Ano? Bravo. Ano? Bravo, sir. Okay, tinuro ko to kahapon kung nakikinig kayo. Anong taon na-establish ang provincial jail at under what control? Okay? Provincial jail is under the control of provincial government and nagsimula yan noong 1910. Imagine hanggang ngayon, no, control pa rin ng provincial jail. Dapat ilipat na yan eh sa BGMP. Pero wala tayong magagawa, ganun talaga mga boss. Wala tayong magagawa dyan. Alright, sige. The following are grave offense except, nagre-review lang tayo sa diniscuss ko kahapon. Eto, na-discuss ko na to kahapon, yung mga punishable acts sa or add sa BGMP. The following are grave offense except the grave offense dito. Okay, tingnan natin. Forcibly taking or extorting money from fellow inmate. Grave ba to? Yes, grave yan. Extorting yan, nangungutong ka sa kapwa mo inmate, di ba? Yan ay ano na yan, matik na yan, di ba? Okay. Punishing or inflicting injury or any harm upon himself or other inmate. Grave ba yan? Yes. Yan ang kapwa mo preso? Oo. Receiving or taking drugs, you know. Ito, absence from cell brigade without justifiable reason. Ano to? Less grave. Less grave yan. Okay, so the answer here is letter B. Okay, letter B. Napakadali naman yan. Okay, next. Number 41. Which probationer may be recommended for early termination of probation? Yan. Which may be recommended for early termination of probation? Bravo. Which probationers may be recommended for early termination of probation? Early termination. Maaga, di ba? Naulit ata to. Parang lumabas na dito kanina sa questions. Letter B. Yes. Okay, cooperative and participative. Okay, number 42. What will happen if probation is revoked by the court? What will happen? What will happen if probation is revoked by the court? The probationer shall be ordered to serve the original sentence imposed in Alpha. Okay, the probationer shall be ordered to serve the original sentence. Okay, next. Number 43. From the receipt of the order of the court to conduct the investigation, the probation officer must submit the post-sentence investigation report not later than how many days? How many days yung submission, Idol? 60 days, 60 days. Very good. 60 days. How many days naman i-resolve ni judge? 30. Ha? 15. 15. Okay, so 60, 15 lang, di ba? 60, 15. Yung submission, 60. Yung decision, 15. Okay? 60. 44. Who shall assign the conduct of post-sentence investigation to an investigating probation officer? Who shall assign? Supervising probation and parole officer. Are you sure? Bravo. Who shall assign the conduct of post-sentence investigation to an investigating probation officer? Bakit naman supervising investigation pa lang, boss? Hindi letter D yan. Ano naman pakialam ng supervising probation officer? Wala pa siya sa eksena. Ano din ang pakialam ng prosecutor? Diba? Korte ba nag-assign or yung CPPO? Okay. Walang pakialam ang korte dyan, mga idol. Walang pakialam ng court dyan. Assignment yan eh. Assignment. Sino bang may control sa mga probation officer? Si CPPO. Mali tayo. Mali. Letter A ang takang sagot yan. Mali yung na-highlight ko. The Chief Probation and Parole Officer. Okay? The Chief Probation and Parole Officer. Siya po ang mag-a-assign ng conduct of post-sentence investigation. Huwag niyo sagot ito kasi supervising yan eh. Wala pa siya sa eksena. Investigation pa lang eh. Anong kinalaman ng supervising probation officer dyan, di ba?
Okay, wala pa siya supervise, mag-iimbestiga pa lang tayo. So, ang mag-a-assign dyan, kung sino ang boss ng lahat ng mga probation officer. Sino ba nakakataas sa lahat ng probation officer? Sino ba yung pinakamataas dyan? Chief Probation and Parole Officer or CPP. Kung sino yung may direct authority, siya ang may power to assign. Okay? Hindi po korte ang nag-a-assign, ha? Hindi po korte, kundi yung CPPO mismo. Okay? So, the answer here is letter A. I-edit ko ito mamaya bago ko isend sa inyo. May mga na-mislook yung ating staff. Hindi niya na, ng ayos na highlight. 45. Ayusin ko mamaya. Sisend ko pala to sa inyo, mga idol, ha? And which should be done in the case parole dies during supervision. What should be done? Delta. Alpha. At namatay siya, anong nangyayari? Alpha, sir. Alpha, sir. Alpha. Ano? Pag namatay siya, what should be done in case of parole dies during supervision? The PPO shall initiate conduct of investigation as to the cause of death. Bakit naman i-investigahan yung cause of death? Di ba? Hindi naman trabaho yan ng PPO. Di ba? Letter C, the probation officer shall inform the prosecutor as to the cause of death. Hindi rin. The probation officer shall immediately notify the family, the barangay chairman. Hindi trabaho yan. Hindi man trabaho ng probation officer na notify yung pamilya. Di ba? Okay? Anong trabaho? Ang gagawin mo, mag-submit ka ng certified true copy ng death certificate niya para sa, anong mangyayari sa kanyang parol pag namatay na siya? Tapos na, idol. Kasi extinguish na yung kanyang criminal liability. Okay? Wala na siyang criminal liability, patay na siya di ba? So, gagawin mo, magpasa ka ng certificate true copy ng death certificate niya sa Board of Pardons and Parole para matapos na, ma-considered na successful yung kanyang parole. Tapos na, terminated na yung parole supervision. Naintindihan? Okay? Sir, pwede bang i-supervise pa rin ng parole yung parole officer yung parole niya kahit patay na? Sige, subukan mo. Punta ka ng cemetery, hayop ka, di ba? Kupal ka ba, boss? Di ba? Sige. Hanggang kamatayan ng supervision, gusto mo? Sige. Okay? Boxing. 46. The primary goal of community correction, di ba? The primary goal of community correction is to achieve public safety through reduced recidivism, and this can be done through what? Okay, the primary goal of community correction is to achieve public safety through reduced recidivism. Community correction. Yan. Okay, ano kaya yan? Ano sagot nyo dyan? Community corrections. Community-based correction ito. Okay. Ano to? Charlie. Okay. Effective management of offender within the community and collaboration with correction agencies. Kasi community corrections kasi. Community-based correction. Okay, community-based correction to mga idol. Kaya ang tamang sagot ay letter C. Sa community siya, di ba? Habang nasa community siya, okay, manage natin siya. Okay, maganda yung management sa kanya. And then, collab din tayo sa mga correction agencies. Kasi tinawag ito community-based. Pero kung sakali sana ang tanong dito, the primary goal of correction, okay, the primary goal of institutional correction, letter A saan sagot dyan kung institutional. Pero ito, community-based. So, tama sagot, letter C. Ayan, iba na naman yung na-highlight. Letter C sagot dito mga idol Letter A na naman yung na-highlight. Letter C to, letter C C ang sagot. Number 47. What could be the significance of research in correction? Pinalipat ko kasi yung template nito, kaso yung sagot na mali-mali yung pagka-highlight niya. Di ba? Ayusin ko to.
What could be the significance of research in correction? Anong gamit ng research sa correction, mga idol? Sagutin nyo. Help in career development of correctional officer? Charlie, sir. Charlie. Talaga? Para gumanda yung mga career ng mga correctional officer? Pakialam natin doon, di ba? Okay, increase crime commission. Increase talaga? Grabe. Okay. Ano to? Letter B or letter C? Anong papansinin? Ano bang purpose ng research? To study the past or for the future? Oy, Study. a prisoner of your past. Past is past. Ang focus natin, future idols. Diba? Na natin pakialaman yung mga nakaraan. Ang nakaraan ay nakaraan at hindi na dapat binabalikan. For ano lang yan? For educational purposes lang. Pero kung pang-research, ang focus natin ay future. Alright? Future lagi. To forecast the future of correction. Yan. Okay, wala tayong pakialam sa mga past, ha? Bossing. Yan. Next. Number 48. A person whose probation is granted but failed to report for supervision within the period ordered by the court of his location is unknown. Absconding petitioner. Appointing probationer. Granted na, bossing. Granted na, idol. Absconding petitioner. Hindi na yung petitioner. Ang petitioner, applicant pa lang siya, di ba? Apply. Apply pa lang siya, di ba? O kaya given due course, mabasa niyo yan. Given due course. Ibig sabihin ng given due course, nabigyang pansin. Hindi pa siya granted. Pag granted na, tapos hindi siya mahanap, that is absconding probationer. Pero kung given due course, tas nawala siya, absconding petitioner. So dito, ang tamang sagot dito ay letter B. Absconding probationer. 49. The PSIR is submitted by the probation officer to the court within blank and the court grants and denies the petition for probation within blank upon the receipt of PSIR. Alpha. 15 daw. Ano sagot? 60-15. Ha? Okay, the PSIR submitted within 60 and 15. So, letter A. Letter A. Next. Pusin na natin, mga idol. Which of the following is qualified to apply for probation under RA 10707? Qualified. Alin dyan ang qualified, mga boss? Sino sa kanila? Ano, sagot? Qualified. O, analyze. Sige, tutulungan ko kayo, ha? May tayo dyan. Marami ata nagkamali, mga boss, ha? Bravo. Hello. Ano, bravo? None of these qualified to. Doon tayo. No. None of this? Oh, nya. Ano. Bossing. Okay, sige. Tama na. Letter A, disqualified. Okay. Nasa disqualification yan. So, hindi yan ang sagot. Disqualified ka pag ang kaso mo ay crime against national security. Letter B, who have been previously convicted by final judgment of more than 6 months and 1 day. Disqualified ba to? Kapag meron kang previous conviction, makinig. Pag meron kang previous conviction na more than 6 months, disqualified ka under the new law. Doon sa old yan, sa PD 968, ito, 1 month lang or more. 1 month and 1 day. More than 1 month. More than 1 month yan. Pero dito sa bagong batas, more than 6 months na yan. So, ang tanong ko sa'yo, pwede ka bang mag-probation kung ikaw ay second time offender? Kung ang penalty ng una mong kaso ay more than 6 months, bawal kang mag-probation. Naintindihan?
Pero, kung yung kaso mo ay less than 6 months sa una, pwede ka pa rin mag-apply ng probation for the second. Pag ikaw ay second time offender. Nakuha niyo ba? Ang disqualified lang dito, yung meron kang previous conviction na more than 6 months. Naintindihan? So, ganito gagawin mo, idol. Kung ikaw ay penisyahan ng krimen at ang penalty ay more than 6 months, mute muna kayo. Go, i-type nyo na lang yung sagot nyo. Hey! Nagtagari kayo, mute kayo man. Galit na si bossing. Huwag nyo akong galitin, nag-Ilocano ako. Okay, sige, ha? Yan. Okay? Nalito tuloy. Saan na ba ako? Sa previous conviction, okay? Pag ikaw ay convicted, listen, convicted ka. Dito maraming nalilito dito eh. At hindi ka nag-apply nung una, pwede ka bang mag-apply sa pangalawang kaso mo? Depende. Kung yung una mong kaso ay more than 6 months ang penalty, hindi ka na pwede. So maganda mong gawin, idol, kung ang penalty mo ay more than 6 months at first time ka, mag-apply ka na ng probation. Baka kasi mamaya sabihin mo na, wag muna. Baka kasi gagawa pa ako ng krimen. O wala na. Pag ginawa mo yun, hindi ka na pwede mag-probation sa second conviction mo. Bakit? Kasi yung crime mo sa una ay more than 6 months na. Sir, paano kapag yung una kong kaso ay less than 6 months? Tapos, hindi ako nag-probation. For the second time na convict ako, qualified ako. Pwede ba ako mag-probation? Sagutin niyo ako. Pwede ba? Pwede. Ang hindi lang naman pwede, ang disqualified idol, ay yung meron kang first conviction or previous conviction na more than 6 months. Nagigets niyo ba? Meron kang dating kaso na may sentensya na more than 6 months. Yun ang ibig sabihin nun. So dito, second time offender ka na. So kung tatanungin niyo ako, sir, pwede bang mag-probation ng second time offender? Pwede. Basta hindi more than 6 months yung first na conviction mo. Naintindihan niyo? Alright ba, mga idol? Alright ba? Sir, alright. Alright? Alright, absolutely. Sige. Ito. Bakit letter C sagot? Bakit letter C ang sagot? Kasi, not more than. Qualified yan, di ba? Dapat, para ma-disqualify, ano dapat? More than dapat. Hindi not more than, di ba? Ang disqualified, yung more than 6 years. Okay? Alright. Okay, so nagets nyo, ha? Yon, alright. Yon. Dapat kasi dapat kasi more than para disqualified. Kung not more than, edi qualified siya. Okay, ganun ha. Okay, number 51. When shall probation order take effect? When shall probation order take effect? Kailan? Kailangan to reporting to. Within 72 hours upon receipt. Mali. So, ibig sabihin, mag-aantay ka pa ng 72 hours bago maging effective ang probation order. Panikiwan, sir. Bravo, sir. Bravo. Ano ba yan? Bossing! Tsaka ang sagot. Okay, Delta. Issuance. Nakaw. Bossing! Ayusin mo buhay-buhay mo, bossing. Sagot ka na sagot agad eh. Mali na kasi. At boss. Sige magmadali. Analyze niyo yung tanong, mga idol. I-analyze niyo, sabi take effect. Hindi naman sinabing reporting, di ba? Yan. Si Bushing. Uy, nandito pala si Malupiton. Nandito si Malupiton, ha. Kasi sagot kayo na sagot eh. Mag-analyze kayo, mga idol. Hindi to karera. Ang buhay ay hindi karera. Ganyan. Ang buhay ay hindi karera. Lalo sa board exam. Kaya magmadali. Marami na akong kilalang ganyan. Sa 7 taon kong pagtuturo, marami na akong kilalang matatalino pero masyadong nagiging confident sa board. Kaya yun dun sila nadadali. Kaya huwag nyo ganun. Wala na tayong ganun. Huwag nyo nang gayahin yun. Para once lang tayo mag-board. Huwag nyo gayahin yung mga nagsigalingan na ganun na bumagsak sa board. Maging na sa inyo yun, evaluated experience. Huwag nyo nang hayaan na kayo mismo umabot sa experience na ganun. Kasi ang dyan dapat ubusin mo yung oras. At read the question 2 to 3 times. Yan ha. Number 52. Nandito lang kasi si Tuchay kaya nagmamadali ka magsagot. Idol Di ba? Bossing!
Para ba kay Chuchay yan? Number 52. Okay, rents a probationer and a resident of Cotabato City, want to transfer to Manila. If the probationer change residence was approved, control over him shall be transferred to the executive judge of what? Napakadali naman ito. Ito. Okay? Lilipat daw siya from Cotabato to Manila. Okay? From Cotabato to Manila. Galing siyang Cotabato, pupunta siya ng Manila. Okay? Ngayon, kung lilipat siya ng lugar, kanino mapupunta yung control sa kanya? Sige. Analyze pa more, mga bossing ko. Ayan. Hala. Sige, sagot lang ng C. Sagot ng C kasi yun ang tamang sagot. Okay, letter C ang tamang sagot. Oy. Cotabato 20. Sir, approve. Kala niya, mali na naman siya eh. Para hindi nyo ako makalimutan, mga boss. Puta, huling araw na natin pagkikita kayo eh. Hindi na sumagot, natakot. Nakikita tayo, pasado na kayo eh. Nagtitripan ko na kayo. Yay! Tama na naman yun pa, sir. Kala nyo ah. Sagot ka na sagot. Tama ka tuloy. Sige pa, sagot ka. Okay. Listen. Ganto. Love trivia na. Wait na. Nadali na si bossing ah. Okay. Kupal ka mo, boss. Listen. Tama na. Ganto. Pagka-transfer of control. Okay, transfer of control. Tama na. Okay, transfer of control. Pag lumipat ang isang probationer, no? Pag lumipat ang isang probationer, lilipat din yung control sa kanya. Yung lilipatan niyang lugar, yun yung magkakaroon ng control sa kanya. So, RTC ng Manila. Kasi Executive Judge of RTC. Take note pag lumabas sa board, huwag kayong sasagot ng FTC RTC lagi yan. Yung nakalagay kasi sa batas, Court of First Instance, CFI. Pag sinabi kasi natin CFI, RTC po yan. Ang sabi sa law, pag lilipat ka ng resident, yung may control sa'yo ay yung Judge of Court of the First Instance ng lugar kung saan ka lilipat. So, saan ba siya lilipat? Manila. Okay? RTC Judge ng Manila ang may control sa'yo. Tandaan Sir, ano naman ang supervision? Paano naman sa supervision? Mga kaibigan, magkaiba ang control sa supervision Magkaiba yan. Huwag kayong malito Okay, pag sinabi natin control, korte yan. Pag probation, di ba? Pag ang supervision, more on overseeing lang. Oversight. Titingnan mo lang kung ginagawa niya ba yung tama yung probation niya, di ba? Okay, tinitingnan mo kung nagko-comply ba siya. Ang control, meron kang power to change kung ano yung ginagawa niya. Di ba? Meron kang power na baguhin. Okay, meron kang pwedeng kontrolin, di ba? Pwede mo siyang utusan kung mali yung ginagawa niya. Dito supervision, hindi supervision lang talaga. Ang control, pag mali na yung ginagawa niya, pwede mong palitan yung ginagawa niya. So, ang tanong mga bossing, ano kayo ngayon? Anong status nyo ngayon? Mga lalaki, under control ba kayo ngayon or under supervision? Hoy! Ayusin nyo, bossing, Baka mamaya under control na kayo dyan, under supervision lang, binabantayan lang, pero hindi pa naman under control. Under maintenance daw. Hoy! Ala. Okay? Under control po, sakal na daw. Off, wag. So, ang tanong, sinong may control sa probationer? Sinong may control? Korte. Sinong may power of supervision? PPA. Yan, huwag niyong pagbaliktarin yan, mga idol, Okay? Pagka control, korte po yan. Pagka supervision, parole and probation administration. Okay, PPA, Sige, number 53. Renza was convicted for the crime of theft, which has the penalty of 3 years. He applied for probation and had been granted. How long is the period of his probation? Si Renza, na-convict daw siya ng crime na may penalty na 3 years. Nag-apply siya ng probation and granted.
Ito yung period. How long will be the period of his probation? Delta? Okay, dalawa lang naman yan mga boss. Okay? Pag ang penalty mo ay yan, penalty sa period, no? Penalty. Okay. Pag ang penalty mo ay not more than or below 1 year, para hindi ka malito, below 1 year. Pag ang penalty mo ay below 1 year, ang duration ng probation mo ay shall not exceed what? Shall not exceed 2 years. Di ba? Shall not exceed 2 years. Pero kapag ang penalty mo ay above 1 year, shall not exceed 6 years. Okay, yan. So, ano tama sagot? 3 years eh. Delta. Not exceed 6 years. Okay? Shall not exceed 6 years. Okay? Pag below 1 year, shall not exceed 2 years. Pag above 1 year, shall not exceed 6 years. May tanong ako, pwede bang mag-apply ng probation kung ang penalty ay fine? Pwede ba? Hindi. Pwede bang mag-apply ng probation kung ang penalty ay fine? No. Pwede ba? No. Yes or no? Yes, sir, yes. Yes! Yes! Pwede! Kasi ito pagkakaiba. Ang parol, ito. Pag parol, pwede bang mag-apply kung ang penalty mo fine? Bossing! Kupal ka ba, boss? Paano mo hahatiin ng fine, di ba? Minimum, di ba? Minimum allowance, medium allowance. Ayup ka, boss. Ayusin mo, ha? Walang parol sa fine. Pero probation, pwede? Pwede. Kasi ang probation for imprisonment and for fine. May tanong ako, bossing. Gaano katagal ang probation mo kung ang penalty mo ay 50,000 pesos fine? Sige nga. Compute the period of probation if the penalty is 50,000 pesos fine. Okay? Sige. Premyo. Free book, free reviewer. Pag nasagot mo yan, gaano katagal? Magsagot ka lang naman ilang years or ilang years ang kanyang period of probation. Kung ang penalty ay 50,000 pesos fine. Hindi ako magbibigay ng clue. Siyempre, may premyo eh. 1,000 pesos. 500 na pang libro at 500 na cash. May libro ka na, may 500 cash ka pa. Seven days. Malapit nang may nakakuha. Paano? Mukhang may magkakaroon dito ng libro, Sige. Hala! Sige, para sa 1,000. Diba? Ulit mo yung tanong. Ang tanong ko, bossing, 50,000 ang multa mo. Nag-apply ka ng probation, gaano katagal ang probation mo? Alam nyo, itong tanong na to, umaabot 3 ito years ng... pababa? Ay, pata. Sa face-to-face review center, umaabot to ng 5,000 ang price. Sa face-to-face review center. Not exceeding 2 years. Sige, dagdagan natin. Sir, anong tanong, sir? 3 years and 3 months? 1,000. Sir, anong tanong, sir? Bossing, wait lang ha. Okay. Ang penalty mo ay 50,000 pesos na multa. Ngayon, nag-apply ka ng probation. Gaano katagal ka sa probation? Wala. Okay. Sige. 1,000 piso na Gcash at free na reviewer. Di na. Free reviewer plus free review sa Quadro Alas. Hala na. Wala pa bang makakakuha ng premyo? Papayagan. Magkano ano doon? Magkano yung ano mo doon? Pinanalunan mo? 2,500 plus 5. 3,000 na yun. Idol!
Sir, okay na ako sa libre review ko. Okay na ako. Ikaw, top 1, ano lang yun, yung free sa'yo, yung recorded lang ha. Recorded lang yung free no, hindi naman yung, tawag dito, hindi yung live. Recorded lang yung free sa'yo ha, hindi yung live. Kung gusto mo mag-avail ng live, may dagdag, okay? Yung free sa'yo, top 1, yung recorded. Pero sulit na yun. Sulit na yung recorded, 50 plus yun 50 plus videos. So kayo mga idol ha, kung gusto nyo magkikita pa tayo ng araw-araw, kahit nasa CR kayo, mag-avail naman kayo ng recorded ko, awit na yan. Mag-avail kayo, o kahit yung mga nanonood ng replay ha, mag-avail kayo, 500 pesos lang. Saka libro, mag-avail din kayo ng libro. Di ba? Kung kayo'y tight ang budget, mag-avail kayo ng book at ng recorded. Pwede na yun. Di ba? Pantawid. Dagdag, kaalaman. Hala. Wala pa nakakakuha. Okay, tama na. Wala ata makakakuha nito. Sige. Okay, computation na tayo mga boss. Paano ba? Wala. Okay. 50,000 pesos divided by the highest minimum wage. Okay, wala na. Tapos na to ha. Divided by the highest minimum wage. So 50,000 divided by 600. Anong highest minimum wage ngayon? 645. 76 days. Meron ba nakasagot ng 76 days? Wala ata. Hindi yun, okay? Kung ang sagot mo ay 76 days, kulang pa rin yun, bossing. Okay. Akala nyo, ha? Okay, hindi. Kulang pa. Kasi, ang mangyayari dyan, boss, hindi yan yung, it's a prank. Okay. Hindi pa final yan. Ang nakalagay kasi sa batas natin, pag fine, ganito nakalagay. Ito yung mismong definition ng batas. Not be less than, nor be more than. Twice, yon. Than the number of subsidiary imprisonment. Okay, may nakasagot ba ng 76 times 2? Wala. Walang sumagot ng, dapat ang sagot nyo dyan, not exceeding 152 days. Yan ang tamang sagot dyan mga boss. Kasi 76 times 2. Okay? 76 times 2 dapat. Hindi lang 76, imumultiply mo siya ng twice. At dapat hindi lalampas dun sa twice. So dapat ang sagot, not exceeding 152 days. Sayang. Uy, sayang. Yes! Isa pa daw. Saka itatype ko na sana. Ay, nako. Shit! Nagapgad. Okay, so tandaan nyo, shall not be more than twice. That is subsidiary imprisonment. So, imumultiply mo nung 2 yung 76. Munti ka na. Nagapgad. Mahirap, sir. Mahirap, boss. Oh. Ano na lang, sagutin nyo na lang sa replay, baka sakaling tumama kayo. Shit, bars. Bars, sir, ang lupit mo. Ayoko na. Okay, sige. Ganda, sir. Pag nagkamali ka pa sa sa replay, ayop ka. Kupal ka na. Okay, next. Number 74. Diyos ko po, Rudy. Ano to? Taga ano ka ba? Taga Cavite ka ba? Charlie. Diyos ko po, Rudy daw. Yan. It is the effect of recommitment of probationer. What is the effect of recommitment of probationer? What's the effect? Yes, serve the original sentence. Letter C. Letter C. Okay, next. Number 55. Mr. Solomon was under probation granted by Judge Batausa. During the probation, the former committed sexual harassment. What will happen to him? Na-ano ko na to kanina, na-discuss ko na to kanina. Yes, tama. All of this.
All of this, sir. Aresto siya, makakasuhan siya at magsaserve siya ng kanyang sentence. Okay? Very good, Ali. Delta. Okay? All of the above. Next. 76. Ito, na-discuss ko na rin to. Parang nagre-rehash lang tayo. Civilian of good repute and integrity at least 18 years of age appointed by probation administration to assist the probation officer in the investigation and supervision. Charlie, sir. BPA, yes. BPA, Volunteer Probation Aid. 76. 57 pala. This law gives the authority to probation and parole administration to supervise parolee, pardonee, and probationer and conduct investigation as to the basis of granting parole. Okay. Anong law yan? 5968? Hindi. Patay. Hindi pwede 968 yan. Okay. What law gives authority to parole and probation administration? Executive Order number 292. Admin Code of 1987. Yan yung gumawa ng ating administrative code. The answer is letter A. Okay, sir, anong pagkakaiba ng BPP sa PPA? Ang BPP, granting authority ng parole yan, ha? Granting authority. Okay? Okay, granting, grants parole. Ano pa? Okay? Recommend the grant of executive clemency. Ano naman ang trabaho ng PPA? Investigation and supervision. Okay, supervision of what? Supervision of supervise? Supervision of parolee, probationer, saka pardonee. Yan. Lahat yan. Investigation and supervision. Pag granting and recommendation, BPP. Pag investigation, BPA. Pero pareho sila na under Department of Alright ba mga bossing? Nag-gets nyo ba pagkakaiba nila? Ay magkamali, alright ba? Alright, absorb. Sige. Number 58. Who shall appoint provincial probation officer? Pares lang yung age ng President, sir. Ano po? President po. President, provincial. Ganito ha. Kapag di ba, pinakamataas sa probation ay yung probation administrator. Or yung tinatawag natin na CPPO. CPPO, eto ha, CPPO, assistant probation, assistant PA, regional probation administrator, lahat yan ay lahat yan appointed by the president. Okay, yung provincial and city probation officer, yan ay appointed by Secretary of DOJ. Okay, so tanda ng tamang sagot, Secretary of DOJ. Letter A. Okay, letter A. Patay. Okay, probation administrator, assistant PA, saka regional, president, lahat yon. Ang appointing, isa lang naman ang ina-appoint ni Secretary of DOJ. Yun ang provincial and city probation officer. Alright? Sige. Number 59. Robin Hood was convicted for simple theft and with a penalty of exactly 1 year. If you were the chairman of Board of Pardons and Parole, will you entertain the petition? No, sir, no. Bakit no? Because the penalty does not exceed 1 year, sir. According to Okay, correct. Pagka ang penalty mo ay 1 year lang,
hindi ka pwedeng mag-parol. Tandaan nyo, disqualified yan. Disqualified yan. Sa parol natin, idol, dapat more than 1 year ang penalty mo. Pag less than 1 year ka, hindi pwede. Ano ka, grabe ka naman. Ang pang parol mga idol, ito yung mga malalaki, matataas ang sentensya. Pag less than 1 year lang, huwag ka namang mag-parol. Hindi pa kailangan, di ba? Does not exceed 1 year. Letter C ang tamang sagot, ha? Dapat more than 1 year ang penalty mo para pwede ka mag-parol. Okay? Sige. Next. Wakamse is a recipient of absolute pardon. He is blank from civil liability imposed upon him by the sentence. Exempted. Alpha. Si Wakamse ay nabigyan ng absolute pardon. He is exempted from criminal liability, civil liability. Are you sure? Delta yung Delta, not exempted. Yan eh, diniscuss ko yung kahapon. Pag amnesty, oo, pero pag pardon, not exempted from criminal liability. Tandaan, pag absolute pardon, exempted ka lang sa criminal but not on civil liability. at amnesty, sir, di ba? Kasama sa Both criminal and civil. Pag amnesty, idol. 61. The advantages of probation sentence over incarceration include allowing the offender to work in the community, earn money to support his or her family, and to blank. Ano ba ang advantages ng probation sentence over incarceration? Alpha. Include allowing the offender to work in the community, earn money to support his or her family, and to blank. Ano pa? Ano pa? Alpha, sir. Okay, yes. To decongest the growing population of prisoners in jail. Para mabawasan natin yung mga mga population yan. Okay? Mabawasan natin yung congestion sa kulungan. Tama, tama. 62. The ground if any willful or malicious concealing of material information made by the client either before or after the grant of parole, what will happen? Halimbawa, isang material information, kinonceal niya, siya pala may criminal record pala siya. O, tinago niya yun para sa ganun ay mabigyan siya ng parole. So, nagsinungaling siya doon sa kanyang mga qualification. Meron siyang tinago ng material information para lang mabigyan siya ng parole. Anong mangyayari sa kanyang parole? What will happen? Nagtago siya ng material information. Halimbawa, may criminal record pala siya, hindi niya in-inform. Cancel. Ha? Conceal. Hindi, sir. Suspended? Ang mangyayari, hindi suspended. Mapapawalang visa ang kanyang parole. Cancellation ng parole. Kasi yung parole niya is illegal from the very beginning. Tandaan nyo yan. Kasi nagtago siya ng material information, nagsinungaling siya sa kanyang qualification. So, ang mangyayari, mapapawalang visa yung parole niya. Wala yun. Babalik siya sa kulungan. Wala na yun. Diba? Babalik siya doon. Wala na siyang parole. Cancellation of parole. Cancellation. Tandaan na, cancellation. Number 63. After the expiration of maximum sentence of parole, the PPO shall submit to the BPP through the Chief Probation and Parole Officer a summary report on his supervision. Upon receipt of the BPP, he shall issue what? Bilis lumagot ni Bossing, ha? Delta. Pagkapos na, yes. Yan yung tinatawag natin na CFRD. Ano yung CFRD? Certificate of Final Release and Discharge. Okay. Letter D. Certificate of Final Release and Discharge. Termination. 65. Who shall endorse to the Board of Pardons and Parole the petition for absolute pardon and conditional pardon if the crime committed is against national security? Against national security. Delta. Ha? D, sir, D. National security. Okay, anong pakialam ng NICA director dyan? Intel yan, di ba? National Intelligence Coordinating Agency. Anong pakialam ng COMELEC dyan? Kung election sana, oo. Pero hindi naman election. DFA, Foreign Affairs. DND. Yes, correct. Department of National Defense. Mali na ano natin. DND dapat yan, DND. Mali yung na-highlight na naman. Department of National Defense, Chief. O, Chief ng DND. Kasi ang concern dyan ay National Security.
Alright. Letter D ang sagot, letter D. 66. Beccaria of Italy, in his book Crime Punishment, published in 1764, bewailed over the cruelties and inequalities of the law and the court of his time. Which of the following does not belong to the philosophy under the classical school? Which of the following does not belong to the philosophy under classical school? Not belong. Does not belong. Charlie. Hindi kasama sa philosophy ng classical school. Charlie. Bravo, sir. Okay, tingnan natin. That a man is free moral agent. Okay, he has free will. Kasama naman yan, di ba? The crime can be expiated only by punishment. Correct, retribution. That every man is therefore responsible for his act. Yes. Eto, mitigated for lack of responsibility. Letter C. Hindi naman yan, di ba? Ang mitigated, neoclassical yun. Hindi classical. Letter C ang tamang sagot. O basic na yan sa criminology, di ba? Basic na yan. Punishment was mitigated. Yan. Number 67. General pardon extended to class of person. It needs concurrence of Congress. Ano to? Amnesty. Okay, that is amnesty. Letter A. Amnesty. It needs concurrence of Congress. Next time. O, naulit lang to. Not exempted. Not exempted, letter B. Naulit lang yan. Ito, iba naman. Who shall endorse to the Board of Pardons and Parole if the petition, conditional pardon if the crime is against Election Omnibus Code? Bravo. Ha? Pumili. Okay, COMELEC. Idol, COMELEC. Letter B, COMELEC. Okay, number 70. Prisoner who escape or evaded sentence are not eligible for executive clemency for a period of blank from the date of their last recommitment to prison or conviction, evasion of sentence. Ano? Yung mga tumakas, not eligible for executive clemency within how many years? Kaya pag tumakas ka sa kulungan, hindi ka pwedeng mabigyan ng executive clemency for a period of 1 year. 1 year po. Isang taon kang hindi pwedeng mabigyan ng executive clemency. Letter A, 1 year lang yan. After 1 year, pwede na. Tagal naman kapag 2 years, di ba? 1 year lang. Alright? Sige. 71. Which of the following may apply release on recognizance under RA 6036, ROR to, release on recognizance. Diba sabi ko sa inyo, hindi lahat. Hindi lahat ng, ng inmate ay pwedeng mag-avail ng release on recognizance. Charlie. Hanggang 6 months lang. Yes, correct. The answer here is letter C. Okay, hanggang 6 months lang. Dapat not higher than 6 months ang penalty para mabigyan ka ng release on recognizance. Okay? 72. Ito, na-discuss ko na rin ito. Ngayon, i-rehash lang natin. Provide an interested victim an opportunity to meet face-to-face his or her offender in a secured and structured setting of or atmosphere with the help of trained mediator. Ano yan? Alpa, sir, alpa. Provide an interested victim an opportunity to meet face-to-face his or her offender in a secured and unstructured setting or atmosphere with the help of trained mediator. Charlie, sir. Ano? Charlie. Okay. Alpha, sir. Face-to-face. Alpa, sir. With the help of trained mediator. Pa. Victim, offender, mediator. Ayun o. Victim, offender, mediator. Alpha. Victim, offender, mediation. Tuturo ko lang yan kanina. O mali na naman, mali yung na-highlight ko. Okay? Letter A dapat naman sagot dyan. Victim, offender, mediation. Victim, offender, mediation. Victim, offender, mediation ang tamang sagot. Letter A. Bakit? Nag-meet sila face-to-face, kasama si victim, si offender, at si trained mediator. Kapag kasama pati pamilya and parties, ano tawag doon? Kapag kasama volunteer probation aid. Circle of Pag nagsabi lang nagharap silang dalawa, yung offender at yung victim. Ito yun. Speaking encounter. Yung mga types, di ba? Okay, sige. Next tayo. Number, ito.
A community-directed process organized by the field office and participated by volunteer probation aid. Ayan na. Charlie. Okay, correct. Charlie. Circle of support. Okay, circle of support. Letter C. 75. The following, ito, medyo tricky question. The following are not description of absolute pardon except. Tingnan natin. Maraming magkakamali dyan. Tinuruan ko na kayo kung paano sagot, ha? Except. Alpha. May mga nagkakamali, oh. Ano yan? Logic yan, idol. Except. Sagot nyo. Alpha. Alin daw dito ang hindi definition ng absolute pardon except? So ano ba talaga tinatanong? Definition or not definition? Description. Positive to, dalawang negative, di ba? So ang tinatanong, not description or description? Description. So ganito lang, idol, hanapin mo lang eto, ganyan eliminate mo yan Di ba? Ganyan ang gawin nyo dyan, para hindi kayo malito. Pag dalawang negative, eliminate mo yan. So ang tatanong niya dyan, the following are description of absolute pardon. Hanapin mo ngayon yung description. Alpha. Ano yung description? Description ba to ng absolute pardon? Hindi. Description ba to ng absolute pardon? Hindi. Civil liability total. Ito hindi rin. Ito ang definition ng absolute pardon. Letter A ang tamang sagot. Di ba? Ganun, ha? Mas maganda, ganutin mo lang. Burahin mo na lang yan para hindi ka malit. Ito. Para mas madali mong mahanap yung tamang sagot, di ba? Pwede yan, idol. Tingnan nyo, analogy lang talaga. Analytical skills lang talaga sa board. The following are description of conditional pardon except. Bravo. Conditional lang. The following are not, ano yan, ang hahanapin mo, not description. Alin dito yung hindi description ng absolute pardon? Yan. Kasi except except, not description. Bravo. Ang conditional pardon ba ay partial extinction of criminal liability? Yes. So not ang tinatanong, not. Exempt individual with certain limit or condition? Yes. Granted by the President, those reformed but not eligible for parole? Partial extinction of his criminal and civil. Mali. Dapat wala ito. So, ang tamang sagot ay letter C. Letter C. Mamute. Letter C po dapat. Bakit? Kasi partial extinction of criminal liability only. 77. The power of the President to grant pardon is limited to the following except. Ayan na naman. So, alin dyan yung not limitations? Anin ang hindi limitation ng pardoning power ni President? Kasi may limitation yung pardoning power niya, di ba? Okay, alin yung not limitation except ang tinatanong? Tingnan natin. Letter A. Pardon cannot be extended in case of impeachment. Limitation ba yan? Na hindi pwedeng i-pardon ng impeachment? Yes, limitation yan. Hindi mo pwedeng bigyan ng pardon ng impeachment. Pardon is exercised only after conviction. Limitation ba yan? Yes, after conviction. Done, after conviction. Okay, no pardon in the case was violation of election unless recommendation of the COMELEC. Yes. Pero pardon is administered by the court. No. Hindi yan limitation. Kailan pa naging administered by the court ang pardon? Ang pardon is administered by the President. Upon the recommendation of Board of Pardons and Parole. Okay, yun. Okay, nandiyan pa ba kayo? Next, number 78. Yes, sir. Mr. Disaster was the missing son of President Rodrigo Duterte. He was convicted for the crime of theft with the penalty of exactly 6 years. On his 16th day of judgment, he applied for probation. If you are the judge, what will you do? Dismiss.
Dismiss. Dismiss. Okay, tama. Dismiss. 69. Correct, correct. Hanggang 15 lang. Oh, yes, yes. Hanggang 15 lang. Correct, correct. 79. The volunteer probation aide may be appointed from the citizens of blank. They shall hold office for a 2-year term which may be renewed or revoked anytime. O, naulit lang din to. Good repute and probity. Good repute and probity. Yeah, letter C. Next. When will the court deny application for probation? When will the court deny application for probation? Alpha. Hindi, oh. Pag second time offender, deny na agad. Paano kapag not more than 6 months naman yung una niyang kaso? Charlie, sir. Petitioner is a foreigner. Pwede, sir. Oh, bakit? I-deny mo ba kung foreigner siya? Grabe ka naman. Hindi, wala tayong discrimination dyan. Okay. Kailan natin i-deny? Deny pa lang nga. Application pa lang. Application. Application pa lang. Oh, violation of condition of probation. Bakit mo i-deny? Wala pa naman. At mag-apply pa lang siya. Paano siya mag-violate ng condition niya, di ba? Petition as O, analyze lang. Anong lalabagin niya? Nag-apply pa lang siya ng probation. Kung mas magandang makulong siya, yun ang tamang sagot. I-deny natin if it is better na ikulong siya kesa mag-probation siya. Yes, it is up to the discretion of the court when the petitioner can be treated well in the institution. O, tingnan nyo yung mga ganyan-ganyang tanong lang. Ang dali-dali, pero nalilito tayo, no? So, tingnan din natin minsan yung tinatanong. Denial of application pala ang idol, eh. Di ba? Ibig sabihin, nag-apply siya ng probation pero na-deny. Yo. Okay? 81. O, naulit lang ito. Tanggol committed violation for the 3rd time. Tanggol now will be subjected to Haircut. Haircut. yon. Okay, haircut. Na-discuss na natin yan. What if Supremo has repeated act in the general rule and involved in physical fight? Nakipagsuntukan. General Meat. General. General Oo, Repeated. yun. Nakipagsuntukan na siya. Di ba? Nakipagsuntukan siya sa kapwa niya PDL. Yun. So that is general meeting. 83. Under what treatment phase that the resident is now prepared in going back to the society or jail? Now prepared in going back to the society. Ready na siya para bumalik. Phase 2. Phase 4. Ready pa lang eh, di ba? Wala pa siya sa community. Now prepared in going back to the society. 4. Phase 4. Phase 4 idol, di ba? Phase 4, nalilito pa rin kayo, ha? After yung Ito, ha? Yes, yes. 84. It is the treatment process that the resident will report to the group twice a week. Attend group session to prevent the commission of another crime. Yan, o. Yan na. Opo. Yan ang tinatawag natin na aftercare. Letter B. Okay? Aftercare. Next. 85. They are group composed of 5 to 10 residents that will train the staff working 12 hours. Train. Train to eh. Ha? Extended. Extended group ang tamang sagot dito. Letter C. Letter C. Extended group. Kasi ititrain nila yung staff na working 12 hours. May training dyan. May kasama silang highly trained staff. Ititrain niya yung mga kasama niya. Extended ang tawag dyan. Okay? Select below that is not included under the ancient forms of punishment. Select below. Ha? Lethal injection. Alin dyan yung hindi ancient form of punishment? Very good. Lethal injection kasi yan ay modern form of punishment. Modern na yan eh. Next. How many hours that a prisoner are allowed to suitable exercise in the open air if the weather permits? How many hours? Ilang oras yung exercise ng PDL? Kaya lumalabas sa board yan, sa kulungan. How many hours?
2 hours. 2 hours. 2 hours? Ang tagal naman. 1 hour. 1 hour. Isang oras lang daily if weather permit. 1 hour lang po. Yun, tandaan niya, 1 hour daily ang exercise ng PDL. 1 hour lang po yan. 1 hour daily. Anong tawag sa kanilang exercise? Siyempre, meron silang BJMP dozen. Wow. PDL version. Hindi, joke lang ha. Bakit okay. Mas command in cadence. Command. Exercise. Yeah. Diyan kayo magaling. Sige. 90. Under the phases of the treatment in the therapeutic program, after the orientation conducted, he is now member of the community and his first assignment is Kitchen staff. Keeping. kitchen staff. Keeping. Saya naman. Trusty agad. Oh, hindi trusty ha. Walang trusty na word sa ano ha. Ang tawag natin dyan, jail aid. Yung jail aid, ito yung mga, ano yung mga jail aid? Board of Trustee. Ha? Hindi mayor. Okay, ang jail aid, ito yung mga required lesser supervision. Less supervision, hindi sila masyadong binabantayan. Jail aid, walang word na trustee ha, less supervision sila. Pero pwede ba silang mag-utos sa kapwa nila PDL? Hindi exercise authority over their co-PDL? Pwede ba? Pwede ba nilang utusan yung kapwa nila preso? Hindi. Less supervision lang, hindi lang sila binabantayan. Nabibigyan sila ng additional task. Pero wala silang power to command yung kapwa nila PDL. Anong tawag kapag yung preso, inuutusan niya yung kapwa niya PDL? Bawal yon. Bawal mong utusan ang kapwa mo PDL kung preso ka. Kasi bawal yon, di ba? Ang tawag sa'yo, pag ginagawa mo yon, ikaw ay preso nil. Alright, di ba? Right. Kala ko po eh. Okay, may banat, idol. Walang personnel, ha? Personnel lang ang meron. Alright. Last, sige. Laro. Okay. So, anong tama sagot, mga boss? Bastonero? Hindi, ano yung bastonero dyan? Ang bastonero, ito yung taga-takal, di ba? Ito yung taga-palo. Okay, housekeeping. Letter D. Under the behavioral shaping tools, the resident is made aware of his negative behavior, and the result may be on the others and the environment. So, ano tawag natin dyan? The resident is made aware. Sinasabihan siya, uy, mali yung ginagawa mo, family. Very good, very good. This is talk to. Talk to. 92. How many days that the senior resident will give a self-report on how the resident have undergone experience? How many days? 30. Ha? How many days? Kasasabi ko lang kanina yan, mga idol. 50. 15 days. Okay, letter C. 15 days. '93. If Ventura has an ability to perceive the client feelings and to demonstrate accurate perception of the client. Kung ako daw ay meron daw akong capability, meron daw akong kakayahan na i-demonstrate kung anong nararamdaman mo. Uy, napipil ko yung nararamdaman mo. Diba? Nagigets kita. Pareho tayo ng nararamdaman. Diba? Empathy. Ganito din eh. Meron akong respeto, warmth, congruence, hindi. Meron akong empathy sa'yo. Pati. Kasi ako nagigets ko yung nararamdaman mo. Yan. Alpha, empathy. May empathy ba kayo? O, dapat may empathy kayo. Marunong kayo makiramdam sa pakiramdam ng inyong kasama. Diba? Uy, comfort daw. Next naman. Okay. Marunong kayong makiramdam para hindi kayo makasakit. Yun. The blank is a permanent group of peers that meet regularly. Yan na. Regularly. Static group, mga idol. Static group ang tamang sagot dyan. Letter C, static group. Okay, this group, ayan na, ulit lang. Unload emotional baggages. Unload emotional baggage. Secret. Sabi ng ano, secret. Okay. Secret. The blank group is the safety valve. Safety valve. Okay? Yan ang community kung saan nakakapaglabas siya ng emotion niya nang hindi siya na-judge.
at walang takot na siya ay bubugbugin or siya ay sasaktan. Ano? Safety valve. Bravo. Hindi, tinuro ko to sa inyo kanina. Yung safety valve, yun bang malaya ka maglabas ng sama ng loob mo nang hindi ka ma-judge. Hindi naman to emotional baggage. Pwedeng anything. And ano to, tag natin na encounter group. Encounter. The safety valve. Yan ang keyword nyo dyan. Safety valve. Next, number 97. When was therapeutic modality in the BGMP introduced? 2019. Kasasabi ko lang kanina, 2010. 2010 pa po nagsimula ang TCMP sa BGMP. Ano nga ulit ang TCMP? The backbone of BGMP sa prison rehabilitation. Ano yung backbone natin dyan? Okay. Number 99. Ito, tige. The United Nations Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoner is also known as ayok ka pag ang sagot mo. Jet Madela. Jet Madela. Changes in my life. Uwi na ako. Hindi ka na malulungkot. Malapit na ako, baby. Yarte. Ayaw ko nang isipin kung di ka pa handa. Yo. Ayan. It's been raining in Manila. Hindi ka ba nilalamig? Yun ang sagot. Singer. Hindi mo ako singer.
Ito, tige. The United Nations Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoner is also known as, ayop ka pag ang sagot mo, Jed Madela. Jed Madela, changes in my life. Uwi na ako. Hindi ka na malulungkot, malapit na ako, baby. Diarte. Ayaw ko nang isipin kung di ka pa handa. Yo. Ayan. It's been raining in Mandela. Hindi ka ba nilalamig? Yun ang sagot. Singer. Hindi pa ako singer. Bushing. Busing. Okay. Nelson Mandela rules. Alright. Charlie Puth daw. Okay. Sino si Nelson Mandela? O, sinong nakakikilala sa kanya? Sir, kapitbahay namin yan. Hindi. Okay, si Nelson Mandela. Okay? Si Nelson Mandela, ang kauna-unahang preso na naging president. Taga Manila daw yan. Hindi. O, seryoso na tayo mga boss. Si Nelson Mandela ay dating preso na naging presidente ng South Africa. O, for your information, yes. Okay? At ano pa, siya ang gumawa ng rules, kaya tinawag niyang Nelson Mandela Rules. Nelson Mandela Rules, yung United Nations Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoner. Ano naman yung Tokyo Rules? Alam niyo ba yun? Dahil quality tayo, ituturo ko pa rin yung Tokyo. Ito naman yung rules sa community-based. Community-based correction. Yan. Tokyo Rules naman ang tawag doon. Kung treatment of prisoners sa loob ng kulungan, Nelson Mandela. Pero kung sa community-based correction, Tokyo Rules naman ang tawag doon. Wala pang Filipino rule. Yan. Basahin nyo yan, Nelson Mandela Rule. Ang daming Rule 1, Rule 100. Ang daming rules yan eh. Okay, last but not the least. It is the environment that get help while helping others. Ano to? Last question. That helps people. Ano sagot nyo mga idol? Restorative justice. No. PC yan, sir, diba? Therapeutic community. Yes, ito ay therapeutic community, o, di ba? Last question na nga lang, sumablay ka pa. Di ba? None of this, di ba? Ito yung tinatawag nating therapeutic community. Yung nagtutulungan yung mga members of the community. And that ends our discussion for correctional administration. Remember, napanood nyo ba yung upload video ko kagahapon? The range of your shot depends on the quality of your gunpowder. Sa pagputok ng baril, gaano kalayo mararating ng bala mo kung gaano kabisa ang iyong gunpowder. Sa buhay, kung gaano kaganda ang iyong iniisip. That is your thought. Diba? Yung thought natin, pag inisip mong papasa ka, diba? Papasa ka talaga. Kasi mapifeel mo ring papasa ka. No, nagsisimula lagi yan sa ating mindset. You know, what the mind believe and achieve, it may achieve. Kung ano naiisip natin, kaya nating abutin yan. Walang nagtagumpay sa buhay na hindi nila inisip na kaya nilang gawin yon. So kung inisip nila na kaya nilang gawin, kaya nyo rin gawin pumasa sa board exam. Isipin mo na kaya mo, isipin mo na papasa ka, para ma-feel mo na papasa ka. Nung nararamdaman mo na papasa ka, makakagawa ka ng mga hakbang para ikaw ay pumasa. Yun yung mga aksyon ng mga taong pasado. Dapat itong thought, feeling, and action na to ay aligned with each other. Dapat positive lagi yan para makakuha tayo ng magandang resulta. That is to pass the criminology licensure exam. Ay Diyos, maraming salamat sa inyo mga Borsbanyans. At hopefully, ay magkita pa tayo sa mga susunod pang mga araw. Okay? Kung saan man tayo magkikita, sa kalye, saan, batiin nyo naman ako. Ako nga pala si Renz Ventura ng Cuadro Alas Criminology TV. Maraming salamat po. Alright? Sa mga gusto mong Thank you, sir. Thank you so